This performance po is entitled The Lament of the Most Wretched Woman, written by Rizal. In this performance, a tragic figure in Jose Rizal's Noli Me Tangere, Sisa, embodies the sorrowful mother shattered by poverty, injustice, and colonial cruelty. Once gentle and loving, she turns mad, and turns mad after her sons, Basilio and Crispin, fall victim to the abuses of church and state. Basilio! Crispin! Basilio! Crispin! Nasaan na ba ang mga pukinang ito? Sinabi na nga umuwi agad pagkagaling sa kumbento. Malamang nasa bulak-bula na naman ng 2 kutong lupa ang mga lintik. Malamang naglagalag na naman sa gubat ng huli ng gagamba o baka nagbababad na naman sa ilog. Hala! Hala! Sumigi kayo mga damuho kayo! Sige lang, magpakasasa! Pag uwi ninyo, ang mga mata nyo na lang walang latay. Bakit kasi ang titigas ng mga ulo ninyo? Manang-mana kayo sa ama nyo na araw-araw akong binibigyan ng sakit sa puso. Hindi ba't sinabi ko na ngang delikado maglaro sa parting iyon ng gubat? At sa pinakamasukal pa na parte ng gubat, ang libingan ng mga Ibarra. Wag doon mga anak. Hindi ba't ilang ulit ko nang sinabi sa inyo na tinitirhan ng kapre ang malaking puno ng balete sa bukana ng libingan? May malaking itim na lalaki na nakaupo doon habang nananabako, nagbabantay. May nakabaong kayamanan kasi sa libingang iyon at ang kapreng iyon ang kinontrata ng matandang Ibarra para magbantay. Paano kung mapagawi pa kayo sa parting iyon ng gubat at mapagkamalang pa kayong magnanakaw? Ha? Alam nyo ba ang kayang gawin sa inyo ng isang kapre? Kung ano maaari niyang gawin sa inyong mga murang katawan. Kumakain siya ng bata. At uunahin niya ang inyong mga atay dahil ang atay ang pinakamasarap na parte ng mga batang tulad nyo. Mga batang gaya nyo na ang hilig magpagabi sa daan na parang wala kayong mga sariling bahay na inuuwian. Na parang wala kayong nanay na naghihintay, nag-aalala sa bahay. Ayaw nyo maniwala? Tingin nyo, tinatakot ko lang kayo. Tingin nyo, tinatamad lang akong magdisiplina kaya dinadaan ko sa pananakot ng pagiging magulang. Tingin nyo, ganun akong kapabayang ina. Sinasabi ko sa inyo, totoo ang kapre. Sumusumpa ako sa bangkay ng lolo nyo na ginarote ng sundalo dahil pinagkamalan siyang pilibustero. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Totoo ang kapre. Totoo ang maligno. Sa simbahan, diablo ang tawag sa kanila ng kura. Natatandaan ko pa. May nakita akong isang malaking itim na aso sa harap ng bahay noon. Kanino itong asong pagkalaki-laki at pagkaitim-itim ang tanong ko sa sarili ko. Hindi naman ito aso ng kapitbahay. Parang ngayon ko lang nakita itong asong ito. Parang may inaamoy-amoy. Parang may hinahanap.
Kayo ba ang hinahanap niya, mga anak ko? Wala rito ang mga anak ko! Ang sabi ko sa aso, lubayan mo ang mga anak ko. Wala silang ginawa. Hindi sila ang nagnakaw. Hindi magnanakaw ang panganay ko at hindi masamang bata ang bunso ko. Mabubuti po silang mga anak. Ginoo, kung sino ka man na humaharap sa amin ngayon sa bihis ng isang itim na aso, lubayan mo ang mga anak ko! Maawa po kayo! Maawa po kayo! Ang sabi ko noon nang nabubuhay pa kaming tatlo, kabawal-bawalang lumapit sa malaking puno ng balete sa gitna ng gubat. Tignan mo nga naman ang buhay. Narito ako ngayon sa pinakamatandang balete, sa Balete Drive, New Manila, lungsod ng Quezon. Ang sabi ko sa kanila noon, huwag lumapit sa balete dahil may nakatira doong kapre. Sino ngayon ang nakatira sa balete? At para sa iyong kabatiran, isa na nga akong multo. At kung tinatanong niyo ako kung paano ako nakarating dito sa Maynila, galing San Diego, sumabay ako kay Rizal. Sumakay kami ng bapor. Tapos, pagdating sa Pantalan, sumakay kami ng kalesa. Kahit naman ang mga multo, kailangan din magkalesa. Sinundan ko hanggang dito si Rizal dahil gusto kong multuin siya sa ginawa niya sa akin sa Noli. Gusto ko siyang singilin. Gusto kong magpaliwanag siya. Biruin mo! Saan ka pa makakakita ng mas miserableng babae sa buong kasaysayan ng panitikang Pilipino? Pinaghirap na nga niya ang buhay ko. Binigyan pa niya ako ng isang walang kakwenta-kwentang asawa na sugarol na, tumador pa, diyotay pa. At dahil hindi pa iyon sapat, pinatay pa niya sa bandang huli ang aking bunso. At pati ako, pinatay niya. Kaya di man lang ako umabot sa pangalawang nobela. Pero si Doña Victorina, itong si Doña Victorina, nabigay todo kung pumustura, pero wala namang saplot panloob dahil di niya alam kung paano yun isusuot. Ito ang pinakamasaklap sa lahat. Di ko nga alam kung anong meron sa babaeng iyon at buhay na buhay siya sa El Filibusterismo at doon. Inahabol pa ang binatang gusto niyang mapangasawa na kung tutuusin ay para na rin niyang apo sa tuhod. Isang gurang na naghahanap ng pangalawang ligaya. Wala talagang katarungang kahit kaunti na pinagkaloob sa akin ng nobelistang iyon. Pero eto ako ngayon. Nakarating ako dito sa panahong ito. Matagal na akong kaluluwang gala kaya marami na akong alam tungkol sa panahong ito. Halimbawa, alam ko na pinababasa sa mga eskwelahan ang 2 nobela ni Rizal. Alam ko rin na maraming estudyante ang yamot na yamot sa pagbabasa. Sa balitang nasagap ko, may 7 sa 10 mga Pilipino na nakapagbabasa at nakapagsusulat. Pero, simpleng basa at sulat lamang ito. At may nawawala pang 3 Filipino sa bawat 10. Paano pa kaya magbasa ng isang buong nobela? Kaya, sa halip ng pagbabasa ng buong nobela, nagbabasa na lang sila ng mga nakahandang buod. O kaya, binabasa ang kwento sa comics o pinapanood ang pelikula. Akala ko,
na ako lang natauhan sa nobela. Ang kawawa. Pero kawawa din naman pala tong si Rizal. Sawimpalad ang kaniyang nobela sa kamay ng mga kababayan niya dahil hindi siya kayang basahin ng kaniyang kapwa Filipino. Dahil ayaw siyang basahin ng kaniyang kapwa Filipino. Ito pang nalaman ko. Sikat pala ako kahit maraming hindi nagbabasa ng Noli Me Tangere. Nakita ko na maraming gustong gumanap ng aking papel. Mukhang ginawa ng ang pambansang talento ng mga Filipino ang pagganap ng Sisa! Ako na ang naging simbolo ng babaeng talunan. Ang pinagkait ng tadhana, ang kaawa-awa, ang api, ang sumadsad ng husto sa buhay at hindi na kayang magbagong dangal. Ha! Ang tanging konsolasyon ko na lang, alam niyo ba kung ano yun? Na nabuhay ang aking si Basilio hanggang sa pangalawang nobela. Umabot siya hanggang El Filibusterismo. Nakapag-aral hanggang kolehiyo at kumuha ng medisina. Ang aking si Basilio, salamat sa Diyos. Napakabait na bata. Naging ganap ng binata na hindi nakalimot sa kanyang ina. Lagi niya akong dinadalaw sa libingan ko doon sa gubat. Nalibingan din ng mga Ibara. Lagi niya akong iniiyakan. Gusto kong sabihin, anak, tama na ang pag-iiyak. Huwag mong sisihin ang sarili mo, wala kang kasalanan. Hindi mo kasalanan ang nangyari sa kapatid mo at hindi mo rin kasalanan ang aking sinapit. Huwag, Basilio, huwag mo kaming tangisan. Tanggalin mo na kami sa iyong mga balikat nang hindi kami maging pabigat sa iyong loob. At huwag ka maniwala sa sinasabi sa iyo ni Simon na kailangan mo kaming ipaghiganti. Magsimula ka ng panibagong buhay. Kalimutan mo na kami. Gayahin mo ang ilan sa mga kabataan sa panahong ito. Marami sa kanila nagsisipagtapos din ng medisina tulad mo noon, pero para mang ibang bansa at maghanap ng mas maaliwalas na buhay malayo sa bayang ito. Nasa kamay mo ang pagkakataon. Basilio? Naririnig mo ba ako, anak? Nandyan ka ba? Basilio! Tahimik na si Basilio. Matagal na wala akong naririnig buhat sa kanya. Pagkatapos ng pangalawang nobela, hindi ko na alam kung anong nangyari sa kanya. Hindi kaya't sinundan niya ang aking payo at ng ibang bayan na rin? Basilio! Crispin! Naririnig niyo ba ako? Labis-labis akong nag-aalala kapag ganitong kumakagat na ang dilim.
Dahil naaalala ko ang mga demonyong naglipanan at nakadamit na maayos na tao, mga banal na tao. Tulad nitong mga manang na nakapamintana at may hawak pa man din na rosaryo. Kayo! Kayo! Kayo na tingin ng tingin at pinagchichismisan akong baliw. Akala niyo hindi ko alam na pinagkakalat ninyong baliw ako kaya ako nilayasan ng aking mga anak. Magsipagbigti kayo sa sarili niyong mga rosaryo, wala akong pake. Pwe! Madalas akong nakatunganga. Nakatingin sa malayo. Tinatanong ko sa sarili ko kung kamusta na kaya ang aking dalawang anak. Nagkita na kaya sila? Magaling na kaya ang kanilang mga latay? Ganito ko madalas pinalilipas ang aking oras. Tanging ang mga kasama ko rito sa balete ang umaaliw sa akin kahit paano. Marami akong kasamang mga white lady. Kung hindi ako nagkakamali, 10 white lady ang kasama ko dito sa balete. Dating nurse yung 5, yung 3 naman, mga estudyante sa kolehiyo. At yung 2, hindi kami sigurado dahil masyado silang masikreto. Pero sa tingin ko mga puta sila. Ano ngayon ko puta sila, wala namang masama sa pagiging puta. Ginahasa silang 10 at pinatay. Madalas wala sila rito. Umupunta sila kung saan-saan. Parang mga anak ko, hindi mapirmi ng bahay. Mahilig silang mamasyal. Pero para lang alam nyo, ibang klaseng balete itong kinaroroonan ko ngayon. Ito ang sentro ng mundo. Dahil bukod sa pagiging tirahan ng mga white lady, dito din maririnig ang tinig ng mga nanay na tinatawag ang kanilang mga nawawalang anak. Mga nanay na tulad ko na hanggang ngayon, naghahanap para sa kanilang mga bunso. Buhay pa yung ibang mga nanay. Yung iba naman, tulad ko, hindi makatawid sa kabilang buhay hanggat hindi nila nahahanap ang kanilang mga anak. Tumawid na kayo! Doon! Nandoon ang mga anak niyo, hinihintay nila kayo. Ano pa kasing hinihintay niyo? Tumawid na kayo! Sundan niyo ang liwanag. Gagabayan kayo ng liwanag. Pero ayaw nilang tumawid. Dahil mga baliw na siguro talaga sila. Multo na nga. Baliw pa. Nakakabaliw maging multo. Nakakabaliw magtawag nang wala
nang matagal nang wala rito sa mundong ito, meron kasing tumatali sa kanila sa mundong ito para dito sila maghanap. Dito kasi nila nawaglit ang kanilang mga anak, kaya dito sila maghahanap at dito din sa wakas nila makikita. Dito, hindi doon. Hindi pwedeng doon dahil wala doon, nandito. Katulad ko. Hanggang ngayon, hinahanap ko pa rin sina Crispin at Basilio. Kaya pala, hindi ko na sila mahanap dito. Nandoon na kasi sila. Kaya pala hindi ko na sila makita. Kahit hanap ako ng hanap kung saan-saan. Pinasok ko ang mga simbahan dito sa Maynila. Umakyat na ako sa mga kampanaryo. Lumibot ako sa mga kumbento, eskwelahan, paaralan, ospital, presinto, punerarya, morgue, hanggang sa sementeryo. May rally sa Mendiola taon-taon para gunitain ang mga tinatawag nilang desaparecido. Ang mga nawawala, ang mga pinaglaho. Sumasama ako sa mga nanay na gumugunita at nagluluksa kahit hindi nila ako nakikita. Nakikiisa ako sa mga nanay na hanggang ngayon naghihintay para sa pag-uwi ng kanilang mga anak. Isa rin akong ina. Kaya alam ko ang pangungulilang pasan-pasan nila. Samantala, araw-araw kong kasama ang mga nanay na nakatali dito sa mundong ito, dito sa Balete. Sabay-sabay kaming sumisigaw, tinatawag ang pangalan ng aming mga anak. Para kaming paulit-ulit na naglilitanya. Crispin! Basilio! Nariyan ka ba, Basilio? Nariyan ka ba sa likod? Kung nandyan ka, bakit ayaw mong lumapit? Wala bang Basilio rito? Crispin? Wala rin Crispin. Labis-labis nang nag-aalala ang inyong nanay. Pwede bang magpakita sa akin ang isang tao kapag tinawag ko ang kanyang pangalan? Ang dali siguro ng buhay kung ganon. Simple lang. Kung wala, ay ditawagin. Ang alwan-alwan siguro na kung tinawag mo ang isang tao kahit matagal nang wala ay darating. Kung tawag lang sana ang kailangan. Kung may kapangyarihan lang ang salita na magpalitaw ng wala. May pakiusap sa akin ang mga nanay dito sa Balete. Naririnig ko ang kanilang mga tinig buhat sa katawan ng punong ito. Inaanyod ng hangin at ulan ng kanilang mga tinig, sinisipsip ng ugat, dahon at sanga ang kanilang mga panaghoy.
Ang sabi nila sa akin, kung pwede ko rin daw bang tawagin ang mga anak nila, baka lang kasi hindi lang sila naririnig. Baka masyado lang daw mahina ang mga boses nila. Ako raw kasi ang may pinakamalakas na boses sa aming lahat, kaya kung pwede ko daw silang tulungan sa pagtawag, sino ba naman ako para umindi? Kaya ako narito ngayon para tawagin ang mga pangalan ng mga anak nila. Althea Barbon. Meron bang Althea Barbon? Sean Christian. Amar. Elian. Maika. Hamada. Mustafa. Kian. Marwan. Rashid. Nani Kamay. Bashar. Ibrahim. Francis. Lina. Hussein. Nino. Amir. Christine Joy. J. Rose. Utoy. Zaid. Michael. Ishmael. Tala. Junel. Khaled. Mariam. Sonny. Erica Angel. Basilio. Crispin. May mga araw na napapagod din ako. Namamaos din kahit multo. Nakakapagod magtawag, lalo't na't hindi mo na alam kung kailan sila babalik. Lalo na't hindi na sila darating. Ang pagtawag sa kanilang mga pangalan ang bumubuhay na lang sa kanila. Dahil ang pagtawag ay pag-alala. Sa tuwing natutulog ako, madalas akong managinip. Nakikipagbugtungan sa akin si Crispin sa aking mga panaginip. Siguro gustong paalala sa akin ng aking mga panaginip na matalinong bata ang aking anak at kahit noong hindi pa siya nag-aaral na bumasa at sumulat, may angkin na siyang likas na talino. Pero dahil isa akong ganid na ina, hindi ako nasiyahan sa gayong likas na talino ng aking mga anak. Kaya tinulak ko sila na mag-aral na bumasa at sumulat. Ako mismo, na kanilang ina, ang nagatid sa kanila sa kumbento para ipagkatiwala sila sa kura at para turuan sila ng kura na bumasa at sumulat. Ang tanga-tanga ko! Bakit wala man lang nagsabi sa akin? Bakit wala man lang nagbigay ng babala na hindi pala para sa aming mga katutubo ang maghangad na bumasa? Na hindi pala para sa amin ang humawak ng libro? Kung alam ko lang. Hindi bali mga anak. Makinig kayong mabuti dahil tuturuan kayo ni nanay. A, B, C, D, E,
F, He, H, I, Hota. Hota. Ano ang kasunod ng hota? Ang letrang susunod sa hota ay... Ang letrang susunod sa hota ay... Pasensya na mga anak. Hanggang hota lang ang alam ni nanay. We wish to acknowledge the artists who were engaged in this performance. It was written by Alan Derain and Rowena Festin. Translated into English by Rowena Festin. Translated into German by Elmer Castigador Campon. Directed by Missy Maramara and performed by Camille Abaya.